Game na ba? Oo, nagre-record na. Okay. Yan, bago natin start yung ano natin, yung small group session natin, syempre dapat start natin yung um, session natin sa panalangin syempre. So, meron ba sa inyo gusto mag-pray? Si Or Jervy daw. sige na kay Jervy. Paunahan mo na kami. Sige, pray tayo. Lord, maraming maraming salamat muli sa hapon na to, Panginoon. At Lord, na itong i-discuss namin, Panginoon, itong ituturo mo, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, ang kwento ni Joseph, Panginoon, na alam ko may kaapulutan kaming aral dito, Panginoon. May mapupulot kaming lesson dito, Panginoon. At Lord, nagabayan mo kami sa pagdilid, Panginoon, o God. Lord, muli maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, yan, thank you so much Kuya Jervs sa isang marubdob na panalangin. Charis. Amen. So, yan. Ang lesson natin ngayon is ano pa rin, continuation lang sa naging lesson natin nung nakaraang araw, which is, nakaraang week with regards sa buhay ni Joseph. So, ayun, so bago tayo dumako dun sa pinaka-lesson natin ngayon, syempre, um, para sa akin importante palagi na kamustahin natin yung bawat isa kasi, di ba, every one of us is meron talagang mga challenges sa buhay, may mga pinagdadaanan, minsan hindi naman mabigat or hindi naman ganun ka big deal minsan. Pero, parang importante din na parang minsan tapikin natin yung kasama natin sa bahay or kaibigan, classmate, workmate, na kamusta sila. So, ngayong araw, bibigyan natin ng pagkakataon yung bawat isa na syempre, kamustahin din yung bawat isa. So, start natin kay Sandra. Ay, So, kamusta ka Sandra sa, mga nagdaang. ayun. Ako okay naman ako. Wala nang konti na lang yung ginagawa sa school. No? Lalo na lang, nagko-complete na lang ng requirements ng finals. Kaya, ayun, medyo nakakaluwag-luwag na schedule. Marami ng time para manood ng K-drama. Ayun, okay naman ako. Yes. Amen. Thank you Ayan. so much. At siyempre, masaya na marinig na kamusta, I mean, marinig na kinakamusta ka ng classmate mo, ng ka-work, diba? So, Yes. yun. So, alam ko naman na lahat tayo may mga, kumbaga, may mga ginagawa sa buhay. So, yun. So, patuloy lang. So, kay ano naman, kay Rondes. Kamusta ka naman? Okay lang sa ngayon, pero sa ngayon hindi okay pakiramdam ko kasi inubo at saka sinisipon. Pero sa 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 school naman okay lang, okay na din, nakakahinga na din. Kasi tapos na yung mga gawain. Yun lang. Yun. Yeah, siyempre. Yun, thank you so much, Rondes, sa pag-share ng buhay. Kahit maikli lang, no? So, syempre, i-include natin sa panalangin yung kagalingan pa rin ni Rondes. Kasi, hindi, kumbaga panahon kasi nung ngayon, no? Sakit. Mm-mm. So, yun. So, si ano naman, si Sagun, Bea. Yes, ako din, me too. I felt relieved din kasi syempre patapos na yung semester natin and wala na ganun ka-stress and vacation is waving na. So, pahinga na talaga yan. True. Kaya, good. Mm-mm. So, yan, ako din, no? Share ko lang din, no? Parang dumating din ako sa point kasi nung na parang sabi ko ayoko na nga, parang napapagod ako kasi kung iisipin mo galing sa trabaho tapos papasok ka, iisipin mo yung mga task mo. So, I feel the relief din talaga, ng sobrang relief talaga. And yon kay ano naman, kay Cerilia. Okay lang din kasi, tawag dito, tapos na yung demo, ayun, wala na naman ng masyadong ginagawa. Yes. Oo. Tapos ayun nga,
nabawasan na yung mga task natin, no? So, thank you so much din, Cerilia, for sharing. Sino pa? Si Kuya Jervy. Kahit, ano, Kuya Jervy, alam ko namang okay to kasi, ano to, sobrang positive na tao. So, kamusta, Kuya Jervs? Ito, patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Yun, Amen. yun lang. Amen, amen. Yun lang. Amen. So, ayun. Yun, thank you so much for sharing ng, ano, siguro, for sharing ng, siguro, maliit na persento ng buhay nyo. So, um, lagi kong sinasabi na importante nga na, na kamustahin natin about isa. Kasi minsan, katulad nung may mga tao kasi na okay sila kapag tinitingnan mo sila personally. Okay sila, parang masayahin. Pero deep inside, ano pala, no? May pinagdadaanan pala sila. So, malaking factor na dumadating, ay parang malaking bagay na makabunggo mo yung kasama mo, tatapikin, uy, kamusta? 'Di ba? Tapos meron kayong small talk, kung gano'n. And then, so, minsan, may mga dreams tayo na parang sabi natin, parang dumating ba sa point ng buhay nyo, Sandra, na parang ang bagal ng ano, ang bagal ng pag-usad. Like, ang bagal ng, parang gusto mong gawin to, tapos ang bagal. Oo. Paano mo siya, kumbaga, paano mo nako-cope out yung mga gano'n? Paano, ano yung ginagawa mo para hindi ka ma-down lalo? Ako pag may mga ganun akong instances sa buhay, parang ini-enjoy ko na lang yung process. Tapos pag talagang yung sobrang nadadown na ako, ganyan. Talagang hindi mo din talaga maiiwasan talaga na ganun. So, ano, pinapagbigyan ko yung sarili kong ma-down. Katulad ng sabi ko Alright, last time, binibigyan ko yung sarili kong mag-breakdown, ganyan. Para, syempre, alam mo, Oo. kailangan din naman ng release ng emotions natin. Yeah, oo nga, naalala ko nga yung nakaraan, no, na-share mo sa amin na yung coping mechanism mo para hindi ka malalong ma-down is iniiyak mo lang. Mm. So, yun, isang magandang ano din yun. So, magandang strategy din yun para ma-relieve mo. Kasi minsan, pag di mo nalalabas yung feelings mo, parang lalo bumibigat, di ba? Yes, tama. Si Kuya Jervy, dumating ba sa point mo na parang na ano ka na, parang napagod ka na lang? Yes naman, dumarating talaga sa minsan sa point ko na pag may isang bagay akong ginagawa o may isang sitwasyon, ganon, parang alam mo yun, pag lalong tumatagal, mas lalong nakakapagod. Lahat naman din tayo, especially din ako, no, na merong sitwasyon, merong mga bagay na talagang nakakapagod talaga. Yun. Exactly, totoo. Yung minsan parang nabu-burnout ka na lang sa mga nangyayari, parang hindi ka, parang, kumbaga, parang sinisipagan mo naman, pero parang hindi pa rin sapat. Yes. Parang may kulang. Tapos dumating ba sa point na, si Rila, na natanong mo si Lord, bakit, parang hinahayaan niya na mahirapan ka? Bea? Si Bea na lang. Ako na ba? Sige, sige. Ang dumating sa point na napagod. Siyempre siguro, oo. Physically, emotionally, oo. Lalo na nung kapag, siguro last sem, siyempre as an irregular student, mahirap din sa amin yun eh. Lalo na yung isang subject lang, tapos gabi pa papasok ka para sa isang subject lang, di ba? Ang hirap nung ganun, yung iba-iba yung section mo. Siyempre, ikaw yung mag-a-adjust para makisama sa ibang section. Kaya sa akin parang ang hirap, pero thankfully naman natapos siya, and thank you kay Lord kasi maganda naman yung outcome, yung naging result ng worth it naman lahat ng pagod. Mm. Totoo. Well, na kita dyan, parang kumbaga nakaka-relate ako sa'yo kasi, 'di ba, ang hirap pagka yung irregular ka, tapos may mga errands ka pa sa bahay nyo, sa labas ng school. Hindi lang naman sa school umiikot yung buhay natin eh.
So, talagang mahirap talaga yung mga ano, kumbaga ang pinakaano mo lang diyan is time management, tas kung papaano mo siya kumbaga papaano mo iha-handle yung mga ibang bagay. Kasi di natin maano yung mga kasama natin sa school, minsan sila pa rin yung dumadagdag sa ano, sa parang pabu-burnout mo. Yung parang kumbaga nakakadagdag sa iisipin mo yung mga kasama mo pa, di ba? So, ayun. So, ayun, kahit sino puwedeng sumagot. So, ayun, yung tanong ko kanina, so, natanong niyo ba sa sarili niyo na bakit hinahayaan ni Lord na mangyari yun sa inyo? Like, yung mga challenges, kasi kung isipin natin 'di ba powerful siya, eh, bakit kailangan pahirapan pa tayo, ibibigay din naman niya, yung gano'n. Dumating ba sa point niyo yun? Sa'kin hindi. Sige Sandra. Parang Wala, eh. parang nabasa mo yung ano ko, sabi ko, sa'kin hindi. Hindi, ano kasi ako eh, hindi ako ma-shortcut na tao. Alam mo yung hindi ako yung tipong, o sige, kung ayaw mo diwa, ganun. Hindi. Parang, Oo. ngayon lalo na matanda na ako, no? Ayokong mag-shortcut. Oo, hindi. Gusto ko yung makita ko yung process, yung ma-enjoy ko. Tapos, nakaka-proud kasi kapag, alam mo, ginawa mo yung lahat para makuha mo yon. Ganun. Exactly. Exactly. Thank you so much for that share, for that. So ayun, so may mga bagay kasi na masarap makuha ng mas mabilis, parang masarap makuha na Nawala. wait lang guys, Hello? Hello. Ayan, namatay yung laptop. So ayun na nga, as I said, yung ano sa trabaho. So ayun, so minsan masarap makuha yung isang bagay na ano, na madalian lang. Pero yung tanong kasi dun sa ano natin is natuto ka ba? Kasi fulfillment na makuha yung bagay na gusto mo. Pero ang tanong is, masaya ka ba or may natutunan ka ba dun? May achievement ba na nandoon? 'Di ba? So, ang tanong, why God is allowing us na tawag doon ma-experience yung mga bagay na yun, yung mga challenges, yung pagsubok. Sige, si Rilia. Hello? Hello. Sige, Bea. Wala kang share screen, Jello, ha? Oo, nawala kasi laptop, namatay Sige, kasi sige. laptop. So, parang narinig niyo na ako? Naririnig niyo ako? Ah. So, ayun. So, tingin niyo, bakit inaalaw ni Lord na, you know, na mahirapan tayo sa pag-abot ng mga pangarap natin? Bea? Akis na ba? Ha? Ako ba? Oo. Ano ko Tingin ulit mo, yung question ko yan? yes, tinatanong ko lang kung bakit tingin mo inaalaw ni Lord na yung pagdaanan natin yung mga challenges, yung mga pagsubok bago maabot yung mga pangarap natin. Yung mga gusto natin sa buhay. Hindi ako ano. Siguro sa tingin ko, gusto ni Lord na mag-reflect tayo sa sarili natin. Kasi hindi naman ganun kadali yun. Siguro lahat naman tayo na-experience yung great. Yung hindi ibibigay agad ni Lord yung pinaka-hinihiling natin. Kasi gusto niya na mag-reflect muna tayo sa sarili natin. Siguro gusto niya na tanongin natin yung sarili natin kung deserving ba talaga tayo doon. Kasi di ba minsan tayong mga tao kasi, parang madalas, kapag may problema lang tayo lumalapit sa Kanya. Pero pag masaya tayo, ganito ganyan, nakakalimutan natin siya. Siguro, yun yung gusto ni Lord na iparating sa atin na dapat sa lahat ng every time, dapat naaalala natin siya. Hindi lang sa mga pag nasa bad situation tayo, ganun.
So, ayun. Yes, thank you so much. Teka lang ha. Yun, thank you so much for sharing, Bea, for that. So, ayun, tama ka naman doon na, um, kasi pag minsan yung, ano natin, is may tinuturo talaga sa atin yung Lord, no? Na parang, nagpo-focus kasi si Lord, hindi sa fulfillment natin, na parang ibibigay niya lang sa'yo kasi, kasi gusto niya. Hindi naman siya nagpo-focus kasi sa, mo, sa, tawag, hindi siya nagpo-focus sa fulfillment na mapasaya lang tayo ng mga anak niya. Nagpo-focus siya doon sa development natin. Kung pagka binigay niya ba sa atin to is may matututunan tayo. Kapag binigay niya ba sa atin to is magiging okay yung faith natin sa kanya. 'Di ba? May dadagdag ka Kuya Jervy? Sa akin naman, no, when it comes sa pag-allow, no, inaalaw talaga ng Panginoon ng ating ni Lord sa atin yan. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema, mga pinagdadaanan. Kasi, may gustong, may gustong ipa-realize sa'yo si Lord, no? Na sa bawat pagsubok na yan, kasi alam niya na mapagtatagumpayan mo yan. Kasi, malalaman natin sa sitwasyon natin na na ay may tinuturo sa akin kaya pala na pagdadaanan ko to kasi mas lalo kong titibay dito, mas lalong alam mo yun, mas lalo kang magi-improve sa ganung sitwasyon. Kaya ayun din na isa din na kaya inaalaw ni Lord yung mga sitwasyon o bagay na kaya nahihirapan tayo is gusto niya na na may matutunan tayo. May matutunan tayo sa sitwasyon na yun. Yun lang. Kala ko kung sinong Brian Adam. Jello, nakamute ka ha? Baka nagsasalita ka. Oh, sorry. Narinig niyo ako? Yes, yes. Ah, Okay. Sorry. Na-mute pala ako. Narinig niyo na ako? rinig na ngayon. So, ayun. Nakamute pala siya ako. So, ayun na nga. Ano may sabi? Saan yung hindi niyo narinig? Sorry. Yung pagkatapos lang Yung after na na kay mag-share ni Jervy. Jervy, oo. After na kay Jervy. Hello? Oo. After na, okay. So, ayun. So, ano ba yung sabi doon? So, ayun. Tama naman yung sinasabi ni Kuya Jervy doon na, yun na may tinuturo sa atin si Lord para, para mas matutunan natin yung, kumaga, mas mahalagahan natin yung ma-achieve natin in the future. So, yun nga, sinasabi na, because, why, God is allowing this debtor, means yung mga pagsubok, yung mga challenges sa buhay natin, is kasi may tinuturo siya sa atin or may bagay na dinedevelop sa atin.
masarap matanggap yung isang bagay na hindi natin pinaghirapan. Yes, we cannot deny that. Pero ang question kasi doon palagi is may tutunan ka ba doon? Nag-develop ka ba? Kumbaga, um, pagka binigay na ba sa'yo yung isang bagay, mapag-iingatan mo ba yun? Diba? So, kung bibigay sa'yo yung isang bagay, ready ka ba para doon? Kasi minsan nang nangangarap tayo, dream natin na magkakotse. Like for example, di ba tayo magkakotse, tapos wala naman tayong lisensya, wala rin tayong parking. So, yun, hindi siya binibigay ni Lord ng ganun-ganon. So, ayun na nga. So, in connection sa topic natin is sa buhay ni Joseph. So, in relationship sa ano niya, sa lesson natin. Maging si Joseph, marami siyang pinagdaanan bago niya maabot kung nasan siya ngayon, kung nasan siya noon pala. Kasi from the start, 'di ba, marami siyang pinagdaanan niya na maano siya ng pamilya niya, 'di ba? Hindi siya parang kumbaga hindi siya pinaniniwalaan na ganito lang siya, ganyan lang siya, which is nangyayari din to sa totoong buhay, 'di ba? Kuya Jerby, dumating ba sa point mo na siguro ang pamilya mo na hindi naniniwala sa kakayanan mo? Pakiulit. Ayun. So, dumating ba sa point ng buhay mo na parang yung pati pamilya mo hindi naniniwala sa kung anong kakayanan mo? Kahit hindi pamilya, mga tao sa paligid mo. Kakayanan ko? Oo. Oh, syempre, dumating na din sa point 'yan, no, na kahit sa ibang tao, hindi sa pamilya, no, na niisip nila ay hindi kakayanin to ni Jerby kung ano man yung niya, subok niya ganun. Meron pa nga nagsabi sa akin, hindi mo kaya yan. Parang mas lalong na dinadown ka nila. Alam mo yung may part na ganun na talagang mentally breakdown, talagang dumating din ako sa lowest point ng buhay ko na talagang ang hirap napatanong pa nga ako kay Lord na ayun nga, Lord, bakit mo inaalaw to sa akin? Bakit nakakanasan ko to? Bakit ganito yung buhay ko noon? Dati yun. So, ayun, naranasan ko siya. Well, thank you, Kuya Jerby. So, yun nga yung tanong ko kanina, no? Sabi ko sa inyo, naranasan nyo ba yung parang napatanong kayo sa sarili nyo na bakit inaalaw ni Lord sa atin yung mga ganitong bagay? Kumbaga, naisip ko rin kasi noon, parehas kami kay Jerby ng experience na may mga tao talaga na hindi naniniwala sa kakayanan mo. Parang sabihin, ano lang yan, hanggang dyan lang yan, hanggang dito ka lang. 'Di ba? Parang ang pinakamasakit pa nun is yung mga taong hindi mo inaakalang masasabi sa iyo yun. Yung parang kumbaga yung mga tao dapat nakakapitan mo para maging strong ka sa sa pag-abot ng pangarap mo. Maging mo sila, 'di ba? Sinelas mo sa pag-abot ng pangarap. Sila pa yung magiging balon para mahulog ka dun sa Pero God will not allow us na mabulag tayo dun sa mga sinasabi ng tao. Kasi dumating ako sa point na sabi ko, ayoko na, tama yung sinasabi nila. Dumating ako sa point na sabi, oo, tama naman sinasabi nila, hanggang dito lang naman talaga kaya ko, hanggang dito lang ako. Pero si Lord, hindi siya kumbaga wala siyang, may gagamitin siyang tao para ma-realize mo na hindi, mali sila, mali yung iniisip mo sa sarili mo kasi eto ka. Ito yung mga kaya mong gawin. Ang kailangan mo lang is magtiwala sa Lord at sa kakayanan mo, and everything will follow. So, ayun, in correlation doon kay kung titingnan mo sa buhay ni Joseph, 'di ba? Maraming nag-criticize sa kanya, even yung family niya, even yung mga kapatid niya.
Pero ano yung sinukli niya? Pero kay Jerby, anong ginawa mo dun sa taong nag-ano sa'yo? Kumbaga, nagsabi sa'yo na hanggang dito ka lang. Hindi mo kaya. Sorry, Bea. Bea? Ayun. Okay, so diretso na tayo sa ano. So ayun, diretso na tayo dun sa tanong, sa reflection natin. So Joseph had ultimate opportunity for revenge, but close reconciliation instead. Why do you think he made these unexpected choices? So Rondes. Hello. Oh, sige. Bea? Kaya, Ayun. Oh, yan. So, yung tanong sa number one, Joseph had ultimate opportunity kasi nga, di ba, naging successful si Joseph sa story. Kumbaga, nasa kanya yung chance nasa kanya yung chance na, na mag-revenge na. Pero ang ginawa niya is nag-reconciliation siya. Kumbaga, imbis na gawin niya yon na mag-revenge, bakit, yung ginawa niya? Yung kabaliktaran. kasi si Joseph, ano siya masunurin talaga siya. So, sinusunod niya lahat ng command ni Lord. Siguro dahil nagtitiwala siya kay Lord, tinanggal niya yung galit sa puso niya. Instead na mag-revenge nga siya sa family niya, mas pinili niya makipag-ayos sa kanila. Kasi, yun yung will ni Lord para sa kanya. And kapag ginawa niya yung utos ni Lord, merong magandang result na mangyayari sa buhay. Mhm. Kaya niya ginawa yun. Mas pinili niya yung makipag-ayos sa kanila. Thank you. How about, Sandra? Ako, siguro, kaya ginawa yun ni Joseph dahil sino ba naman yung sino ba naman yung taong sasaya kapag nag-revenge ka? Ano bang mapapala mo sa revenge, 'di ba? Siguro yun yung way of thinking niya na syempre may kinikilala siya may Panginoon siya. So parang ano ah mas ginagawa niya yung tama kaysa gumawa siya ng mali. Lagi siyang nasa tamang landas. Yun. Amen. Thank you so much. Si Rilia. Sa akin, I think mas gusto ni Joseph yung walang away, ganun yung walang gulo, and ginawa siya ni God na maging mapagpatawad tsaka mapagmahal. Thank you. Kuya Jervy. Ayun nga, na talagang kung mapapansin mo sa kwento ni Joseph, talagang yung puso niya talaga andun yung makikita mo talaga yung pagkilos ni Lord sa buhay ni Joseph, no? Ino-obey. Ayun lang naman yung pinaka-importante, no, na isa din sa nakita ko kay Joseph, yung obedience niya kay Lord. Yun lamang. Yeah. Thank you so much, Kuya Jervs. Anjo. Ako, Ano ulit yung tanong mo? Ayun. So, yung tanong is, why do you think he made these unexpected choices? So, kumbaga, ibis na magiganti siya, bakit, kumbaga, nakipag-reconciliation siya? Siguro mas gusto niya lang din ng kapayapaan din para alam mo yun, may mga ganun kasing tao, ako ganun. Mas gugustuhin ko na lang din manahimik kaysa gumante, ganun. Para wala na masyadong usapan, mas pipiliin ko na lang intindihin na baka ganun, kaya na nagawa to, ganun. Yun lang. Thank you so much for sharing that. And so, second question natin is, we have all been mistreated at, ay bagay, sasagot pa pala ako. No? So, yun, siguro sa akin, ang,
Ang reason kasi nandun yung love. Kasi kapag may love ka sa puso mo, saka yung may God ka sa puso, parang madali sa'yong magpatawad. Madali sa'yong ibigay yung kapatawaran. Kasi kapag minsan, di ba, yung mga tao na hindi madaling makapagpatawad, sila yung mga may matinding galit sa puso nila. So, ayun. So, siguro meron kasi siyang love sa puso. So, next is, we have all been mistreated at different times in our lives. Who is person that has hurt you the most? What would it look like for you to choose reconciliation over revenge? So, ayun nga, sinasabi doon na lahat tayo naka-experience ng mistreats. You know, kung natatandaan mo, sino yung tao na yun at bakit mo pinili na maging parang walang gawin, Sandra? May ginawa ako, B. Char. Parang alam ko yun. Sa ano lang siguro, sa kung bakit pinili kong ayusin, makipag-ayos kaysa Kasi di ako gagraduate, B. Char. Hindi, yun lang. Para okay ang lahat. Mas okay kasi yung Oo. wala kang kasamaan ng loob, ganyan. Oo. Tsaka alam mo Tsaka naman na inabigay. hindi ka nagkamali, hindi mo sinadya. Talagang may mga hindi lang nakikinig. Ganon. Yun lang, para sa akin, Totoo naman. masarap kasi mabuhay ng wala kang inaapakan. Alam mo yun, yung di ka nakasakit. Kung nakasakit ka man, syempre, nanghingi naman na ng pasensya, ganyan, nagpasensyahan na. Yun ang para sa akin, Totoo. masarap sa puso na mabuhay ng walang inaapakang ibang tao, walang pinagtatawanan, walang kinukutya. Yun lang. Walang galit, ano? Oo, sa pa yun. Pero talagang, amen. Char. At saka, yun yung tama, di ba? Yun yung Yun tamang yung gawin. tama Doon tayo sa tama. Kahit minsan maiisip mong unfair, doon tayo sa tama. Oo. Hindi dahil sa hindi ka gagraduate. Kasi yun yung tama, di ba? Uy, hindi din ako graduate, B. 90 yun, 90% yun. Huy. Hindi, no? Hindi, yun lang. Anyways. Dahil yun yung tama. Oo. Yeah, thank you so much. Kuya Jerv. Anong tanong ulit? Ayun, bakit may tao ka bang parang yun nga, lahat tayo nami-mistreats, di ba? Tapos, sino yung tao na nakagawa sa'yo ng hindi maganda, pero imbis na mag-revenge ka, is pinatawad mo na lang, parang gano'n. Oo, kasi ang ugali ko kasi hindi naman talaga ako marunong gumanti, no. Siguro dati talaga yung di pa yung dating Jerby. Ngayon kasi bagong buhay na eh. Talagang naranasan ko din 'yan, no. Kahit nung nagbago na ako, imbis na alam mo 'yun, resbakan mo, imbis na gantihan mo, imbis na alam mo 'yun, ibalik sa kanya yung lahat ng pinagagawa niya is bakit hindi na lang love yung ibigay mo sa kanya, parang ganon. Kasi parang wala nang away, di ba? Kasi first place, ikaw din lang naman mahihirapan, ako lang din mahihirapan kapag alam mo yun. Ganon. Yun lang. Yun, tama naman. Amen, Kuya Jervy. Mabuhay ka. Why do you think Si Glenda, may-ari ng... Go, Glenda. Why do you think we so often refuse to acknowledge and deal with our Mina? emotions? Sa akin, tawag dito, basta nagsasabi. Tapos, that time, parang, minutes lang yung i-feel ko. So, parang, tumatawag. Ako, parang, galit na pala yung napi-feel ko. Pero, ayun, pero kahit
hindi yun napag-usapan namin kasi hindi ako open ano naman wala na yung galit na Ayun. Thank you so much, Glenda. Kahit medyo choppy. Pero naintindihan naman namin. So, Bea. Sa akin parang who is the person that has hurt you the most? Parang wala pa naman. Siguro wala pang major. Mamaya Minor lang. meron. Sa ibang tao, siguro meron. Oo. Sama ng loob, ganun. Siguro na senior high, meron akong parang sama ng loob sa kanila. Since nung nag-college, parang nag-mature, parang nawala na yun. Parang nakalimutan ko na yun. Parang ang mas hinihiling ko na lang talaga ngayon, peace of mind. Yun na lang talaga. Thank you so much. Anjo. Sa akin wala pa din naman, pero syempre may mga times na may magkakaroon ka na talaga ng sama ng loob, lalo na pag hindi mo gusto yung ginawa sa'yo, gano'n. Pero syempre, mas pipiliin mo pa rin talaga umintindi, kaya nga nasabi ko kanina. Yun lang. Ayun, thank you so much. So, sa akin naman, naranasan ko din yan yung tawag nito, na ma-mistreat. And, na-share ko rin to kila Sandra last time, no? Yung sa pag-aaral ko, na walang nagsusupport sa akin. Parang, kasi hindi sila naniniwala na kaya ko, gano'n. Pero, para mag-revenge, siguro hindi na, kasi waste of time lang. Na parang, kumbaga, pinaka-revenge ko kasi is makita nila ako nakatoga na. Yan yung pinaka-sweet revenge na mabibigay ko sa kanila. So, ayun. So, tsaka hindi ako inallow ni Lord na magkaroon ng galit. So, ayun. So, pure yung na walang galit talaga sa puso ko na masabihan ka ng ginagagom ng sarili mo. Sorry sa word. Ginagagom ng sarili mo, tapos mag-aaral-aral ka pa. Diba? Parang gano'n. Pinakamasakit yun kasi sa pamilya mo pa ng galit. Anyways, third question is, ano yun? Why do you think we so often to refuse acknowledge and deal with our emotions? Torres. Why do you think we so often refuse to acknowledge and deal with it? Why do you think we so often? Siguro, katulad nga nung sinabi natin, yung pinag-usapan natin kanina, mas pinipili natin yung tama na pero sa loob-loob natin, para meron pa rin tayong hinanakit, ganyan. Kaya parang dahil doon, parang nare-refuse natin i-acknowledge yung feeling natin na o yung emotion natin na oh my god, hindi tama to, pero dahil hindi tama yung ginawa, pero dahil mas may tama, yun yung gagawin mo. Parang gano'n. Yung kahit mag-struggle ka na lang, kahit ikaw lang, okay lang. Basta alam mo sa sarili mo na walang ibang na hindi ka na nakasakit, ganyan. Mas pipiliin mo na lang na hindi makasakit. Kaya, ayun. Parang yung sadness mo, i-compress mo na lang. Diyan ka na lang. Huwag ka nang lumabas. Parang ganon. Yun lang naman. Thank you so much. Yeah, Kuya Jervy. May 3 minutes pa tayo. Paras lang din kay Sandra. Yun lang. Copy-paste. Glenda. Copy-paste din. Copy-paste na lahat. Sa akin, takot siguro kasi yung na-feel ko, yun nga, yung sinabi ko kanina, yung na-feel ko in years na ayokong matulong may galit or sama ako ng loob dun sa tao yun. Kasi ayokong magkaroon ng negative feelings dun sa taong yun. Ayun. Yun. May naiba din. Sige, Bea. Kabugin mo si Glenda. Well, thank you for that wonderful question. Huy! Sino ka dyan? Siguro marami namang
namang reason kung bakit. Pero Mm. siguro isa sa pinaka-reason, yung pain. Kapag yung tao kasi, di ba, punong-puno ng hinanakit sa sarili niya, punong-puno ng pain, parang hindi niya na alam kung ano yung nasasabi niya sa ibang tao. Parang hindi niya nakokontrol yung emotion niya. Siyempre dahil galit siya, Oo. mga nasasabi na siyang masakit na salita sa ibang tao. Yung pain na yun, parang nalilipat niya sa ibang tao. Kaya hindi niya na na-acknowledge kung ano yung dapat na gawin talaga. Yeah, parang sa mga bully lang yan. Yes. Hindi sila Kakakidrama mahal ng mo mama. yan. Anjo, Ano ulit yung tanong? wala Anjo, tapos na. Nakikirot. Sorry. 1 Sabi minute kasi, na why lang. do you think, Yon, why do you think we so often to refuse to acknowledge and deal with our Often emotions? to refuse, acknowledge, and deal with our emotions. Abang number 3 yun. Ako number 2. Last question. Sige ako, habang nag-aano ka pa, pinapa-end na yung ano natin. So, ayun lang naman yun. Ayun, bye-bye Pa-end na yung guys. So, bye guys. Thank you po. Bye-bye. Thank you sa time. Thank you. Bye.